For today's video mga kaibigan, meron tayo experiment tungkol sa 4 na power bank na naka-display dyan, 3 EYD power banks, at isang Rapu power bank. Ang experiment na ito ay magsasagawa ako ng test para sa long phone usage, at alin ba sa mga power bank na ito ang may the best performance. Take note lang mga kaibigan, ang 4 series na ito ay hindi po requested, na isipan ko lang tong gawin ayon sa mga na-experience ko na tuwing ginagamit ko sila. Simulan na natin to kagad mga kaibigan. Ang oras ngayon ay 12:15 ng hating gabi. Ang cell ko hihintayin ko muna malobat, pero magsisimula tayo kay Rapu 10,000 mAh na power bank. Tandaan nyo 12:15, okay ba yon? Mga kaibigan, ulitin ko sa inyo muli, mag-uumpisa tayo kay Rapu power bank. Alam ko naman karamihan sa inyo ay gumagamit ng mga power bank na may capacity na 10,000 mAh. At kung naghahanap kayo ng video tungkol sa ganitong topic, ito ang para sa inyong lahat. Ito na. Nagamit ko ang cellphone ko sa loob ng 6 hours or 7 hours ngayon. Magre-recharge ako gamit naman ang Rapu power bank. Ito pa lang ang unang test kay Rapu power bank. Kung mapapansin nyo dyan sa screen, iba-iba yung mga nakalagay na oras, diba? Hindi yan ang susundin natin mga kaibigan. Nagbigay na ako ng oras 12:15, sana hindi kayo malito. Second wave na tayo sa pagdi-discharge ng Rapu power bank, pero wala ba kayo napapansin? Bukod sa paglipat ko ng lokasyon, mga kaibigan, isa lang itong halimbawa. Kung mahilig kayo sa gala or traveling at need mo ng power bank, bago ko irekomenda sa'yo to, gusto ko tapusin mo muna ang buong video. Tignan ng mabuti, ang power bank ay puno pa rin, 4 bars pa, diba? Ayan mga kaibigan, ayon sa napanood nyo, anong masasabi nyo kay Rapu power bank? Para makapagdesisyon kayo ng mabuti, ito ang mga dapat nyong tandaan. Una sa lahat, ang low self-discharge neto. Kung mapapansin nyo sa power bank na to, matagal siyang malubat, diba? Ang main target natin dito ay ang long-term usage ng cellphone. Huwag kayong mag-alala na gamit ko ang cellphone sa loob ng 26 hours. O ganyang katagal ko na gamit ang cellphone ko. O diba sulit ang power bank natin kahit 10,000 mAh siya. Itong 10,000 mAh na Rapu power bank ay mabibili ng mas mura sa Shopee, habang naka-promo pa ito ngayon. Ngayon naman mga kaibigan, EYD power bank na may 10,000 mAh ang ating susubukan i-test. Same lang din ang procedure na gagawin ko dito. Ang tanong na lang, kung tatagal ba ang cellphone natin dito? Ito power bank pala, wala ito power delivery tulad ng inaasahan ko. Meron lang itong 2.1 amperes, pero para sakin mga kaibigan, mabilis na din ang 2.1 amps. Ang tanong lang dito, ang bakit kulay red-orange ang makikita dito sa USB type A. Ang ibig sabihin lang neto, kahit walang power delivery,
kaya neto maglabas ng 12 volts with 1 amps para sa mga Wi-Fi routers natin at subok ko na din. At ito na, natapos na nga ako makapag fully charge ng cellphone. Sa unang gamit ko kay YD 10,000 mAh na low budget power bank. Asa na natin ito na mababawasan agad ito ng 1 bar sa power bank, pero observe natin kung magho-hold ito ng mas matagal. Sa second test ko nito ngayon medyo nakakapanibago para sa akin na mag-drop agad ito ng 1 bar. Second round na ito dito sa powerbank ni YD. Nagsimula tayo ng 5 PM ng hapon hanggang 12:19 ng hating gabi, kulang-kulang 6 hours din ang tagal ko din na gamit ang cellphone ko. After 1 hour and 37 minutes, ang cellphone ko ay fully charged na. Ang powerbank naman ay may remaining 2 bars na lang, malapit na ring malubat ang powerbank. Pangatlong recharge after 16 hours na ginagamit ko ang cellphone. Ayon sa na-experience ko kay EYD Powerbank, naka 16 hours din, matagal na ring gamitan ito mga kaibigan, pero mas matagal ang Rapu Powerbank. Extended na ang usage ko gamit mismo itong powerbank na ito. Medyo mabilis malubat ang powerbank, pero nakatatlong beses din ako dito. Ang masasabi ko lang, kapag ganitong powerbank ang gamot nyo, sulit na din, kas 200 plus lang naman ito. Mabibili din ito sa Shopee mga kaibigan, at bonus pa every week ang minimum sale nila. Kaya kung budgetarian kayo, okay na okay ito sa inyo. By the way mga kaibigan, EYD store sa Shopee, habang naka-living selling sila. Grab your changes mga kaibigan, kasi sayang din naman kayo din, baka need nyo ng mas murang powerbank ngayon. Promise ko naman sa inyo, hindi nyo pagsisihan ito. After a few hours mga kaibigan, nalubat na ulit ang aking cellphone sa kakalaro ko maghapon. Ito ang gagamitin kong powerbank, CEYD Power Delivery 10,000 mAh. Nagsimula ako mag-recharge ng 1:20 PM. Dahil nga sa power delivery ang powerbank, tignan natin kung hanggang saan ko magagamit ang powerbank. Ayan, expect nyo ito mga kaibigan. Dahil sa may digital display ito, syempre nagko-consume ito ng power sa battery, kaya mabilis itong mabawasan. Itong na yung panghuling gamit kay EYD, 22.5 watts na may syempre 10,000 mAh. Nakatake ako ng 3 bis mula 40% to 100%. Tandaan nyo mga kaibigan, ganito ako mag-recharge ng cellphone ko, at umabot ang usage ko up to 14 hours sa powerbank na ito. Ayon sa na-experience ko, kay 3 powerbank to, para sa akin mas okay kapag hindi on display. Kas low consumption ito sa battery ng powerbank, pero para sa inyo mga kaibigan, alin sa mga powerbank na ito ang nagustuhan nyo? Lineup naman ng 20,000 mAh na powerbank ang susubukan nating itetest.
Titignan natin to kung totoo ba pre-made capacity nito or hindi. Siguro mga kaibigan nagtataka kayo kung bakit powerbank din ang ginamit ko. 10,000 milliamps yan, di ba? Katumbas po kasi niyan dalawang cellphone na may tag 5,000 milliamps. Kaya tignan natin kung may matitira pa ba sa malaking powerbank ni YD. Ayan mga kaibigan, natapos na din sa wakas ang discharge testing ating dito sa 20,000 milliamps na powerbank. Kay YD ang masasabi ko dito legit naman ang 20,000 milliamps neto, pero hindi lahat ng capacity na gamit dahil na rin sa efficiency losses na ginagawa ng circuit board meron kas itong display. 22 power delivery output at pag-step up para ma-charge ang mga devices. Ngayon mga kaibigan, tapos na ang presentasyon na ginawa ko para sa mga gustong magkaroon ng ganitong klaseng unit na mga powerbank. Narito ang mga kumpanyang mababangit, Rapu and YD stores. Ito ay makikita sa Shopee, lalo na dito sa Shopee app malaki ang mga binibigay na discount, wala nang iba. At kung nagustuhan nyo ang mga product review na ginagawa ko PLSS, do like and subscribe sa channel na ito. Yun lang at maraming salamat.